Ang alam nyo mga kababayan, wala na. Mukha ng wala na. Finish na. Wala eh. Kasi dito pa lang yung mga... Hindi, ako again I'm not saying ito ang gagawin ng Supreme Court. Pero sa aking opinion lamang, pagdating po sa mga tanong ng Supreme Court, tila talagang kini-question nila yung due process na nangyari. Di ba? Tila kini-question nila bakit biglang tumalon tayo sa fourth and bakit ganun kabilis yung fourth article of impeachment na transmit kaagad or na impeach kaagad. Di ba? Para bagang fast track. We're impeaching the second highest in our land. And yet, parang yung binabo yung proseso. Yun ang feeling kong dating nung sinasabi ng Supreme Court. I might be wrong. But I think, siguro, kailangan talagang klaruhin mga kababayan. Klaruhin po talaga na, alam mo yun, this is not right. Maliho itong ginagawa ng Kamara. Kasi alam nyo, hindi ito tungkol sa kay BP Sara per se. Okay? Hindi dahil para sinasabi ng Supreme Court na hindi kami pabor na i-impeach si BP Sara Duterte. Hindi yon. Sinisigurado lang ng Supreme Court na dumaan kayo sa tamang proseso. Sinisigurado lamang ng Supreme Court na, wait, gawin natin tama kasi ito ay malalagay sa kasaysayan. Magiging precedents ng mga susunod pang impeachment. Para bagang magiging jurisprudence ito ng mga kaso sa susunod na impeachment. In this particular, precedents yan. Para bang, ano ba kunwari lang, halimbawa after 2020, plus, i-impeach kunwari ang isang presidente or vice president. Ano ba nangyari noon? Ganito kasi. So yan ang gagamitin ng mga abogado. Ngayon, kung lalagpasan to, para mo na rin, kasi remember, sabi nga ng ilang mga dalubhasa, hindi ho detalyado yung Article 11 ng Konstitusyon wherein nandun yung sa impeachment. Kaya nga ang nakalagay doon is parang ang lahat ng kapangyarihan ay nasa Senate. Okay? Ngayon, the Senate would decide according to what happened in the past. Diba? Since this particular thing, yung minadali, lahat, walang nangyari in the past. Kaya medyo ngayon, naglalabanan ngayon ng interpretation. Diba? Labanan ng interpretasyon nito, interpretasyon ng ganito. Ngayon, ang pinaka-arbiter dyan, siyempre, Supreme Court. Sasabihin ng Supreme Court, ano ba talaga ang nangyari? Ito ba, talaga bagang tinalunan ninyo yung first, second, and third? At pagdating doon sa fourth naman, o kung tinalunan ninyo, tama ba yung ginawa? Nabasa ba talaga ng mga congressman yan? O may ilang tao lang nag-ayos ng article of impeachment tapos bigla nyo nalang pinasa? Kailangan klaruhin yan. Dito pa lang mga kababayan, mukhang nganganaho itong, kasi yung sagot ni Secgen, naku po, halatang sabit. Una, sabit yung paliwanag niya. Pangalawa, confirm na inutusan siya na ipending yung first, second, and third. Doon pa lang, mga kababayan, finish na. Tapos na. In English, finish. Alam mo yung finish? F. Hindi, alam mo, finish na talaga. Kasi doon pa lang para mo nang sinasabing, nilaktawan nyo talaga yung first, second, and third. Bakit? Sa utos lang ng ilang congressman na hindi yan ang nasa konstitusyon. Dapat i-transmit kagad, once received, i-transmit kagad sa speaker. Immediately. So, pinastop. Literal, inamin niya, pinatigil ka ako ng congressman, ipasa sa speaker. Antayin daw muna yung pang-apat. Doon pa lang, may pag-amin na. Yari, mali yung... Ay naku, ewan ko, Secretary General. Medyo baka mapagalitan ka. Kasi yan ang talagang ikakabagsak nitong impeachment. Bahala ka sa buhay mo. Anyway, ito na, susunod namang balita. Ako po. Young Rodrigo Roa Duterte. Naghain ng resolusyon ang isang senador para himukin ang gobyerno na hingin ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa inihaing resolusyon ni Senador Alan Peter Cayetano, hinihimok ang gobyerno na hingin sa International Criminal Court na bigyan ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari daw itong house arrest o iba pang arrangement sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague. Ayon pa sa resolusyon, makagaganda sa kalusugan ng may edad na si Duterte kung may makakasalamuha siyang pamilya at kaibigan. Dagdag nito, dapat tratuhing inosente si Duterte hanggang hindi napapatunayang guilty.
Reaksyon ng Malacanang dito? Kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. May inihain Wala na. Wala ka na masagot, no? Hindi niya kasi hindi, sa totoo lang hindi niya kaya si Hindi niya kaya itong si Cayetano. Pagkadating niya, wala. Ang layo. Yung level ni Aling Claire at saka ni Cayetano pagdating sa utak, siguro kung ito si Cayetano, baka si Aling Claire mga siguro. Sandali, bababala ako sa sa kondo kasi ako eh. Bababala ako. Pupunta lang ako sa basement 5. Nandun kasi yung utak niya eh. Nasa ako eh, nasa penthouse ako eh. Nasa 54th floor ako eh. So malamang nasa basement 5 o basement 10. Nandun. Ganon yung difference nun. Kaya hindi niya na sinagot kasi sabi niya, hindi, wala, mahirap labanan niya si Cayetano. Yung talino niyang kakaiba eh. ng petisyon sa ICC ang mga abogado ng dating Pangulo para sa kanyang interim release. Hindi Senado ang magtatakda o magpropose ng ganitong conditions o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, walang personalidad ang... Ate, ang walang personalidad, ikaw. Huwag ka nga nakikigulo. Eto na naman kayo, GMA. Di ba sinabi na nga hindi taga-ICC yan? Bakit may ICC assistant to counsel pa kayo? Hindi nga eh. GMA, bakit hindi ninyo i-confirm sa ICC? Kasi sa tingin nyo, magsisinungaling si Attorney Kaufman at sasabihin niya, eto hindi naman parte doon sa ICC? Hindi naman to accredited ng ICC? Bakit nyo ginagamit yung pangalan ng ICC? Gamit kayo ng gamit ng pangalan ng ICC Assistant to Counsel. Yan ang lagi nyo ginagamit sa tao na ito. Hindi nga ina-acknowledge ng ICC to. Si Kaufman na nagsabi niyan. Sa tingin nyo, magsisinungaling si Kaufman? Di pwedeng ilaban ito sa ICC. Yung defense nagsisinungaling na hindi daw ako parte ng ICC Assistant to Counsel. Di ba? Pwede niya reklamo yun. Hindi magsisinungaling si Kaufman. Napaka-professional na tao nun. Yan na nga literal sinasabing hindi yan. Nagpapanggap lang daw yan si Attorney Cristina Conti. Ikaw, madam, ang walang personalidad. Hindi ang mga senador. Conditions o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, walang personalidad. Ikaw ang walang personalidad, ma'am. Philippine government or even the Senate of the Philippines. Ikaw ang walang personalidad. Sa ICC. Ikaw. Kaya ang tingin ko, maaaring mabaliwala ito maliban kung lalapit siya sa defense para ipanukala itong ganitong mga kondisyones. May bigat man legal o wala ang resolusyon ni Cayetano, kabado raw ang pamilya ng EJK victims tuwing napapag-usapan ng interim release. Alam naman natin na maraming supporter pa rin ang dating Pangulong Duterte at ang resolusyon ito ay magbibigay ng senyales na para bang wala siyang pananagutan doon sa mga naganap na mga pagpaslang. Kung pinagmamalasakitan nila ni Cayetano si Duterte, sana ganun din sa mga mahihirap na pamilyang biktima ng extrajudicial killings. Marami pong mga Biktima ng EJK, wala nga kayo makuhang ebidensya. Ang bihira kayo. Gago! Wala nga kayo makuhang ebidensya, di ba? Tapos sasabihin nyo, biktima ng EJK, pambira kayo talaga, oo. Halatang halata naman eh. Mga ano po namin, mga nanay, mga lola, namatay na po sa pagkakasakit at sa kanilang pagpanaw, hindi nila nabanagan yung hustisya. Kaya po yung ganitong resolusyon ay napaka-isang panig. Hinihingi pa namin ang tugon ni Senador Cayetano dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Wala, alam mo, ito lang masasabi natin ha. Maganda po yung resolusyon na gagawin po ni Cayetano na, alam mo, house arrest na lang dun sa embahada. Yeah? At least, kasi alam mo kung bakit maganda yon. Fair. Bakit? Embahada is controlled by our government. Di ba? Okay yun. Hindi, kaya nga ang punto doon, hindi naman palayain si Duterte. Hawak pa rin ng gobyerno. Alam naman natin yung gobyerno against dito. Kaya nga dinala dyan sa dahig, di ba? So alam ng lahat na itong gobyerno ni Marcos against kay Duterte. So they will not treat it at pakakawalan. Di ba? Ibig sabihin fair lang. Ang punto lang naman ni Senator Cayetano, siguro nung napanood niya yung mga interview ni BP Sara Duterte na nangangayayat na kasi hindi makakain dahil syempre iba nga naman yung pagkain. Lalo na ang mahirap pa naman totoo ito yung mga matatanda, mahirap nang baguhin ng eating habit niyan. Kung ano na nakasanayan niyan, yun na. Totoo kasi di ba, hindi katulad ng mga bata natin. Kapal na mukha mong animal ka.
Hindi, mga katulad nating bata-bata pa, we can change diet anytime. Naks! Pwede pa tayo medyo... ako nga, nagawa ko pa ngang from a KFC eating person. Ano KFC? Hindi, kasi pag kumain ako, isang bucket nun eh. Tapos, bigla akong nag-plant-based. Agad-agad yun, walang ano yun. Nagagawa ko pa yun. Tapos after mag-plant-based, nag-keto ako. After ng keto, bumalik na ako sa kanin. Kaya, I mean, I can madali pang magbago. Pero pag ang matanda ko, ano yun na yung kinalakihan nilang pagkain, yun na yun. Pakainin mo ng iba yan, hindi na talaga nila, hindi, ewan ko kung bakit gano'n na parang ayaw na nila. Yung ayaw na nila talaga. That's why nagsasuffer yung health. Plus, at the same time, syempre yung being alone. Diba? Ang nilalaban kasi natin dito mga kababayan, kasi yung mga iba dyan, bakit? Para namang special treatment yan. Mga gunggong. Si PRRD is not convicted. Therefore, sa mata ng batas, hindi siya guilty. At the same time, hindi po siya may kasalanan. O masasabi natin convicted. Diba? Sa batas natin, unless proven guilty, that person is innocent. Yun inosente po yan. So dapat, the treatment should be inosente. Kung yung ng mga convicted should be treated humanely. Diba? Yan ang pinaglalaban ng mga human rights advocate that even the convicted people, yung mga nasa kulungan na should be treated humanely. Meron batas dyan. May batas tayo sa Pilipinas dyan. And meron din pong international law about convicted people to be treated humanely. How much more a person na hindi pa convicted o hindi pa po o inosente pa sa mata ng batas. He is still innocent. So he should be treated accordingly. Ang importante lang dyan that there is jurisdiction of the law or the court. You understand what I mean? Halimbawa, sa Pilipinas, once ikaw ay dinimanda ka, tapos nagkaroon ng probable cause, ipapasa nung piskal na nagsabing, may probable cause yung demanda na to, yung reklamo. I-issuean ka ngayon ng warrant. That warrant, pwede ka mag-bail. Bakit ka pwede mag-bail? Yung mga bailable cases. Kasi ibig lang sabihin ng warrant is, you are now under the jurisdiction of this particular court. Kaya kami warrant. Hindi ibig sabihin, ikaw ay convicted na. Since this particular court has jurisdiction over you, pwede ka naman mag-bail. Kung bailable, like hindi matinding, like yung anong tawag doon, yung mga murder, hindi ganyan. So pag once nag-bail ka, malaya ka pa rin. You can do anything you want. That's the purpose of the bail. Malaya ka pa rin. Pwede ka pa rin mag-travel. Diba? Ganon. So ano lang ibig sabihin ito? Ang ibig lamang sabihin, you are under that jurisdiction, that court. Sasabihin nyo, sandali, yung kaso naman niya, it's not ordinary case. Diba? Yung sinasabi, mabigat yung kaso niya. It's against humanity. Wala namang problema dun eh. Hindi naman pinaglalaban ni Cayetano na palayain si Duterte. Even questionable yung pagkakuha sa kanya. Hindi naman yun ang pinaglalaban ni Senator Cayetano. Ang sinasabi lang niya, sandali, hindi pa convicted yan. So dapat, at least mapangalagaan naman yung health niya. Yun lang naman ang sinasabi. So mabigyan siya ng tamang pagkain, magkaroon siya ng fellowship with parang freedom to be with his family. Kasi siyempre ngayon, kahit nakakapunta yung family, limited lang, 3 hours lang pwede o 4 hours lang I think. Di ba? Sa isang araw. Hindi, para dito, bibigyan siyang kalayaan na makasama ang pamilya niya 24 oras. Makasama yung mga mahal niya sa buhay, kaibigan niya. Pero, nakakulong pa rin siya. Kaya nga, embassy arrest, parang gano'n, nasa loob pa rin siya ng embassy. Pwede lang dalawin, pero nasa loob ng embassy. So I think it's fair. Di ba? Sa tingin ko naman, hindi naman po yun masama. I mean, hindi naman po yun lugi. Kasi yun naman na importante. Ito lang kasing mga tarantadong anti-Duterte, gusto kagad nila parusahan. Yun ang punto dyan eh. Gusto kagad nila parusahan, gusto kagad nila, kahit hindi pa convicted yung tao, hindi pa napapatunayan na totoo yung mga akusasyon sa kanya, gusto nila parusahan. Hindi, kailangan mamatay na yan dyan. Kaya mo na siyang mamatay dyan. Di ba ganyan ang maririnig mo sa mga troll? Yan ang gusto nilang mangyari, mamatay na si Duterte. Yan talaga ang plano nila. Mabulok na sa kulungan at doon na mamatay. Eto lang. Do not wish for something na ganyan. Pag yan ibinigay ng Diyos sa inyo,
Sabi ko sa inyo. Nag-warning nga si si Bato eh. Magagalit talaga ang uniform personnel. Sabi ni Bato yan, hindi ako Nakita ko yung video niya sabi niya yun. Magagalit talaga ang uniform personnel dyan pag hinayaan yung mamatayan. Kaya nga, do not wish for something na ikakadisgrasya nyo. Yan ang sinasabi ng iba hindi ako. Yung sinasabi ng mga, hindi, totoo yan. Nakikita ko yan sa mga post mga comment ng mga kababayan natin. Huwag ninyong antayin mamatay si PRRD. Nako, makikita nyo, hinahanap nyo. Yan, totoo. Kaya nga, alam nyo, ladies and gentlemen, sana lang, let's be humane. Diba? I mean, 80 years old, maghahasik ng lagi. Sino kayo, si Ontiveros? Uy, bakit naman banat ba si Ontiveros na pa? Hindi kasi si Ontiveros, ang siste niya, punta na tayo dito kay Ontiveros, ang siste niya, sinasabi niya, may kapangyarihan pa daw itong KOJC o sila Pastor Kibuloy to influence the witnesses kaya bumaligtad itong si Rene. Si Duterte nga wala nang kapangyarihan Si Vice President na wala nang kapangyarihan sa Pilipinas Vice President na yan Wala nang kapangyarihan. Tingnan nyo, di nga pinapasok sa Villamor. Wala nang kapangyarihan. Si Pastor pa kaya? Kayo pa lang naniniwala sa kanya Baka akala nyo kaya niyang pa-stopin yung pananalita ng isang tao. Hindi kasi ganun Kala ko ba, pinipintasan nyo si Kibuloy, yung stop niya, di ba? Uy, kayo naman pala ang bilib na bilib sa kanya na kahit nasa kulungan na siya, kaya niya pa rin kontrolin itong mga witness. Ano to, kinidnap niya yung mga witness, tapos, umamin ka. Patay ka sa amin, bibayaran ka namin 10 milyon, 1 milyon, 100 milyon, di ba? Kapalit ng pagbaligtad mo. Kinuha na nga lahat ng possession niya di ba? Na-freeze yung account nila, lahat. Ay, kami nga, naiinitan na. Ang init-init sa SM na. Joke naman, sorry naman. Hindi, biro-biro ko lang mga taga-SM na Hindi, kasi nga, wala nang pera dun Hindi na siguro yung mga aircon dun nagkasira-sira na. Joke lang po joke. Hindi, malamig po doon. Nilalako ko lang. Bukas, Banat Bay, pahinga ka muna sa angkor ng Banat. Gago! Nilaglag mo ang SMNI? Pati ba naman SMNI na ano mo na ngayon? Hindi, alam mo, hindi, ako ito, seryoso to paano mangyayari nung Tiberos na may kapangyarihan pa ang KOJC na impluwensyahan itong witness? Ay, nak naman ng wedding. In the first place, ikaw nga ang nag-unang nag-interview sa hearing ng Senate. So, ikaw ang may alam ng galawan yan. So, tas biglang ibibintang mo sa iba kaya nagbago. Gago! Hindi, di ba po? Walang matalinong tao magsasabing may kapangyarihan pa si Kibuloy. Tapos si Duterte wala na. Si Vice President wala na. Lahat ng mga senador na Duterte, hirap na, inuusig na. Tapos biglang may kapangyarihan pa si Kibuloy na nasa loob ng kulungan. Anak ng... Gago! What I know is the favor of God. It could be, di ba? Pwede yun, because of prayer. Yan ang mga only influence ni Pastor K. No, that's not, hindi ko nilalang lang yun, Pero that's the only influence that he can do right now is to pray for our country. That's it. Aside from that, wala na. Ngayon, malay natin. Hindi ko alam, Again, hindi ko alam. Malay natin, he is praying doon sa mga witness and suddenly, through prayer, nagbago yung mga witness na konsensya na sila. Don't ever forget, it happened to Paul. Di ba? Paul is the number 1 persecutor of the Christian church nung after Acts. Di ba? After nung Acts, bumalik ang Panginoon, nagkaroon ng Pentecost, bumaba ang Holy Spirit, umalis na ang Panginoong Jesus. After nun, nagwatak-watak na lahat ng mga disipulo, nagkanya-kanya ng ministeryo, sabi nagkanya-kanya, nag-evangelize na sila sa iba't ibang lugar. Inuusig na sila at ang inatasan ng church noon, ng Jews church, etong si Paul para hanapin ang lahat ng Christian at usigin. Mantakin mo yun, And he is part dun sa mga pumapatay ng mga Christian noon. But because yung mga disipulo yung nananalangin, kinatagpo si Paul ng ating Panginoong Hesus at sinasabing, "Why are you persecuting me?" Literal ba na pinipersecute ni Paul si Jesus? Hindi. Ang pinipersecute niya yung mga disipulo. Pero ang sagot ng Panginoon, "Why are you persecuting me?"
Di ba? Nabulag pa si ano dun si Paul dun na hindi niya makita nung una. Hanggang eventually nakita niya. And because of that, most of the New Testament, book of the New Testament, nanggaling kay Paul. That's the miracle of prayer. Yan ang masasabi natin. I mean, again I do not know if you believe in God or not, but iba ang Diyos pag gumalaw. God works in a mysterious ways. Whether you like it or not. Di ba? Ganun talaga what if talagang nakonsensya yun si Rene? Di ba? Inusig siya ng konsensya niya, na-convict siya. May conviction kasi yan Iba pa yung conscience sa conviction. It's different. I-google nyo. Ang conviction, yung talagang matinding, hindi ka makatulog, talagang kinakausap ka ng banal na espiritu at sinasabi sa yung mali ang ginawa mo, it's a lie. Yung hindi ka makakahindi. Ang konsensya, pwede mo pang tapalan yan pwede mo pang anuhin yan. Pero ang conviction na nanggagaling sa Panginoon, hindi mo pwedeng iwasan yan. Kahit saan ka tumakas, susundan at susundan ka yan. Maybe that's what happened to Rene. I do not know. That's why bumaligtad siya at sinabi niya na yung totoo. Tapos magagalit ka Ontiveros sa amin? Kami pa sisisihin mo? Hindi, di ba? Ewan ko nga, di ba? Naalala nyo. Ito kikwento ko lang, naalala nyo. Si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, ikinampanya ni Ontiveros. Pero ngayon, and there were talks, nakasama sa majority itong si Ontiveros, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Mag-isa na lang sa minority si Ontiveros. Bakit? Hindi, kung kayo matalino, kung kayo ay talagang merong pag-unawa sa politika, bakit si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan magjo-join ng majority at iiwan nila si Ontiveros? Maybe they're saying something na okay, magkakakulay tayo, pero iba yung prinsipyo mo sa buhay Malabo ka Hindi, di ba? Doon, it speaks so much. Okay lang kasi kung iwan si Ontiveros ng Nilagatchalian, ng iba pang mga umuoposisyon. Kasi hindi talaga sila in the first place magkakapareho ng political party o hindi sila magkakapareho ng kulay. Di ba? Okay lang yun. Pero yung mismong ikaw ang nag-endorso, ikaw ang nag-build up kay Kiko, ikaw ang nag-build up kay Bam. Di ba? Ikaw ang nangampanya sa kanila para manalo ngayong 2025 election and yet iniwan ka. Malalim po yun, mga kababayan. May ibig sabihin po yun. Hindi ho biro yung ganun. Di ba? Tingnan natin. Ewan ko sa akin lang sa akin pananaw. Naku po, delicate sa mga ganyan nyo. May problema. May problema ho kapag ganyan. Hindi ko alam sino ang problema sa tingin ninyo. Ako, obvious naman Sino yung iniwan? Hindi kasi, bakit kayo iwan kung wala kang problema? Ha? May bibigay ako sa inyo example. Meron akong kilala. Lagi siya nagpapalit ng jowa. Laging may nakikita siyang mali doon sa jowa. Nakapalit na siya ng iba't ibang jowa. Sa isang taon siguro, mga naka-4, ganun. Tapos, laging may nakikita siyang mali doon sa jowa. Diniretso ko sabi ko, sure ka ba yung jowa mo ang problema? Hindi kaya ikaw? Kasi, ang dami mo ng jowa Nakailan jowa ka na sa isang taon niya, 4 ka Ang dami mo ng jowa, siguro sa 3 taon, nakasampu ka na mahigit. Pero bakit laging iniiwan ka? Baka ikaw may problema, hindi yung jowa mo. Hindi, di ba? Isipin, come to think of it. Nalaglag sa upuan yung kausap ko Yeah? Sabi, pwede ikaw na lang. Sabi ko, no thanks. No thanks. Alam ko nga may problema ka Hindi ko lang madiretso Biro lang mga kababayan Walang ganon. Hindi, isipin nyo maigi yun. Bakit iniwan si Ontiveros? Tama, mali. Eto ba? Nako, speaking of mga ayoko na sanang punahin to, pero gusto ko nang punahin to na sobra na to Isa na namang vlogger ang napatrobol matapos mag-video habang nagmamaneho ng nakataas ang paa. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Ako pwede kaya ako magtaas ng paa habang nagbablog? Kasi, anong style yan? Anong kataranta doon? Nakataas ang paa. Tapos ibablog mo pa. Alam mo, feeling mo sexy ka na yan. Hindi, Cherry White, feeling mo talaga sexy ka sa pagtaas-taas mo ng paa ng ganyan. Tapos i-display mo pa yung Louis Vuitton para ang dating, dumating ka na doon sa success. Ibang interpretasyon ng mga kalalakihan. Diyan sa pagtaas-taas mo ng paa at medyo pagyabang-yabang mo ng LB mo. Iba interpretasyon.
Sa isang paa habang nagmamaneho ang social media personality na si Cherry White. Chill na chill at pasayaw-sayaw pa. Pero at least tumigil na to sa kakamotor ha. Hindi kasi nabibwisit talaga ako sa mga nagmotor, hindi para mag-chill, kung hindi nagmotor para lang to look cool and sexy, yung ganun. Nakakabwisit Bakit? Delikado kasi. Sorry dati kasi itong nagmomotor-motor, nabibwisit talaga ako. Bakit? Kasi hindi, alam mo yon, ang goal nila magpa-cute para mukha silang cool. Hindi dapat ginagawang biro ang pagmumotor. Ibang-iba ang pagmumotor sa kotse. Ang kotse 4 ang gulong yan. Ang motor 2 lang. Mas mahirap yan. Mas madali kang madisgrasya dyan. At ang problema dyan, makakadamay ka ng kapwa mo. Kaya tuwan-tuwa ako nung tumigil na kakamotor to. At saka yung iba pang, may mga nakikita pa akong iba di ba? Na nagmumotor-motor na feed. Kasi nagmotor sila para magpa-cute sa mga kalalakihan, hindi para enjoy yung motor. Ang mga lalaki, ito ewan ko sa iba, ewan ko. Pero ako ang jowa namin yung motor di ba? Ay, talagang inaalaga-alaga namin kasi gusto namin yung motor. Masaya kami doon sa motor. Yun Itong mga to, hindi. Gusto magpa-cute, kaya nagmotor. Ang problema, pag dinala niyo yung pagpapakute sa kalsada, naku po, delicates yan. Tumigil siya, kaya tuwan-tuwa ako. Yay! Tapos makikita na naman kita sa kotse ng gaganyan-ganyan. Hindi, alam mo, ang dami nang kamote driver ngayon Tapos ganyan-ganyan pa, cool-cool. Tapos, para lang ma-display mo yung bag mo na galing naman sa... Pero ang ganda-ganda ang atake ng vlogger na yan, hindi umubra sa Land Transportation Office. Tsaka, kung gusto mong bumuka, pwede ka namang bumuka, wag lang magkotse. Gusto mo, alika, mag-Starbucks tayo, bumuka ka doon ng bumuka. Wala namang problema I mean, hindi ako. Kung gusto mo, ikaw lang. Hindi, pwede naman sagutin ko na lang yun. Kung gusto mo, sagutin ko yung Starbucks mo. O kaya, kasi, naman ang mga pakit ng iba pupunta ng coffee shop, hindi para magkape. Hindi doon ako, sorry I'm a coffee lover. So I really hate those people na pumupunta ng Starbucks o pumupunta ng ibang mga coffee shop kung hindi iinom lang naman ng frappuccino. Punta kung ganun din naman pala inumin nyo, maghalo-halo na lang kayo. Pumunta kayo sa Chowking, maghalo-halo kayo doon. Pupunta doon para uminom ng gatas. Tapos, ang iingay ninyo. Hindi siya sabi. Baka sabihin nyo siya tinutukoy ko. Hindi. Nabibwisit lang ako sa mga ganun tao. Pero sige kung gusto mo, punta na lang tayo Starbucks, doon ka bumuka. Sagot ko na. Sige na. Delikado raw ang ganyang pagmamaneho. Baka raw akalain ng followers niya na okay lang gayahin ito. Inisyuhan na si Cherry White ng show cause order para magpaliwanag sa LTO. LTO, baka naman madaan kayo sa lambing niyan Baka madaan kayo sa pakit-pakit niyan tsaka yung kutis niyan. Siyempre, pag maputi, alam nyo naman yung mga Pilipino. Hindi, kasi meron kasabihan sa Pilipinas Again hindi to ko sa kanya to. May kasabihan sa Pilipinas Pag maganda, kasabihan to ako hindi ako naniniwala dito, pero kasabihan ng mga nasa kanto to Pag maganda pero maitim daw, mas maganda pa rin yung pangit na maputi. May ganung kasabihan baka mamaya LTO magsuot ng ganito doon, pumunta doon, wala na, biglang ngumiti-ngiti na kayo. Okay na yun, basta nakita ka na namin. Ayos na yun. Pa-selfie. Baka ganun ang gawin nyo Gusto namin malaman na suspendin nyo talaga yan Kasi sinuspendin nyo yung lalaki na ang yabang-yabang nung pagdating sa LTO, nakamask na. Alam mo yung mga gagong ganun ang yabang-yabang nagbibideo ng sports car. Labas na labas yung pagmumukha niya. Kasi nga, pogi-pogi siya di ba? Pagdating nung pinatawag na, sorry na, nakamask na bigla. Nagtatago na. Sinuspindi rin ang kanyang lisensya. Pero ang vlogger, nag-post pa online. Nag-sorry siya at bumanat pa ng bastos na joke. Inimbitahan siyang humarap sa central office ng ahensya sa Quezon City. Sabihan nyo nga kung kailan naharap yan. Sige na! Bilang isang media. Huwag mong gamitin, ikaw talaga ba Hindi, di ba? As a media personality. Pag paliwanag. Naalala ko tuloy pumunta ako sa ABS-CBN Yung hinahanap ko si Coco Martin. Sir, sa media po ako. Anong media? Social media. Hindi nakaimik yung gwardiya dun Kung bakit hindi siya dapat ituring na improper person to operate a motor vehicle at sampahan ng reklamong reckless driving. Kamakailan lang, sinita rin ng LTO ang pagbibideo habang nagdadrive ng sports car sa EDSA ng content creator ding si Josh Mojica. Kahapon, humarap... kita mo, bigla nakamask na. Noong una, alam mo masama kasi dito kay Josh Mojica, may pag-deny pa siya nung una
Dininay niya, tas aamin din pala. Sa LTO, si Mojica, umamin at nagsorry ang Kangkong Chips King. Naharap siya sa reklamong reckless driving at paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. Kinumpis ka ang kanyang lisensya matapos itong suspindihin ng LTO. It was a lesson for me. Kahit na may mga bagay na, alam mo yun, you're just really proud of to show off to the internet. And of course, you wanna inspire the youth. Doing that, medyo nakakalimutan na may mga na-violate tayo. Dahil nagsorry na si Mojica, umaasa ang kampo niya na akma ang parusa at multa na ipapataw sa kanya bilang first-time offender. Sa July 14 ilalabas ng LTO ang resolusyon. Nagbabalita. Sana dinala mo ring Ferrari mo dyan. Hindi, para pagyabang mo. Successful ako sa buhay. Ikaw naman ba, bay? Nagsorry na nga. Oo na, okay na yan. LTO, always remember, love and justice, they come together. Parang ano lang yan Beatles. Come together right now, di ba? Justice and love, they come together. So sana, yung karampatang kahit nagsorry, sige, pwede naman patawarin, pero sana bigyan din ng kaukulang disiplina. Hindi parusa, disiplina. Pati dun si Cherry White, sana disiplinahin lang din. Para matuto, siguro mga 1 taong walang suspende yung lisensya. Ganun ba? Ang mula sa Frontline, Gerard de la Peña.